Noong mga panahong iyon, si Quentin Evans ay nakatira sa isang abandonadong trailer na kanyang inayos para sa kanyang mga pangangailangan bilang isang taong walang tirahan na may isang ampyut na binti. Hindi siya nag-aabuso ng alak at mas mabuting hindi siya mapansin ng ibang mamamayan. 2 tao lamang ang nakakaalam na hindi natamo ni Quentin ang kanyang kapansanan sa isang aksidente, kundi sa isang napakahirap na operasyon ng militar sa isa sa mga bansa sa silangan. Walang misyon ang imposible para sa Marine Corps, ngunit ang misyon na pinasukan ni Quentin ay naging ganoon. Nang sila ay masalubong ng apoy, nagtayo ng depensa ang mga Marines at nagawang maitaboy ang pag-atake ng kaaway. Sa kasamaang palad, nang mawala ang usok, nalaman na si Sergeant Quentin Evans ay malubhang nasugatan. Salamat sa matalinong desisyon ng commander ng unit, ang nasugatang sundalo ay agad na dinala sa ospital kung saan ay ligtas ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad, kahit na ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya, hindi nila nailigtas ang kaliwang binti ng batang bayani. Ibig sabihin lamang ng isang bagay para kay Quentin, ang katapusan ng kanyang pag-asa na makabalik sa kanyang dating sibilyan na buhay na hindi na niya nasanay. Hindi alam ng masamang kapalaran na Marine na hindi lamang iyon ang mga pagsubok na inihanda ng tadhana para sa kanya. Nang bumalik siya sa kanyang bayan sa Northern Kentucky, kailangan niyang harapin ng kumpletong kawalan ng suporta mula sa kanyang kasintahan. May mga taong ayaw subukang bumuo ng isang buhay kasama ang isang may kapansanan, kahit na isang bayaning sundalo. At si Pamela ay isa sa kanila. Hindi siya handa para sa lahat ng hirap na dala ng kapansanan ni Quentin, kaya iniwan niya ito nang malaman niya ang kanyang kalagayan. Nang mag-isa na siya at may PTSD, hindi nahanap ni Quentin ang kanyang lugar sa buhay sa loob ng mahabang panahon. Walang gaanong trabaho sa isang maliit na bayan, lalo na para sa isang may kapansanan. Hawak ang Purple Heart na medalya sa kanyang kamay. Isinumpa ni Quentin ang tadhana sa pagiging napakahirap sa kanya. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil walang sino man ang makakatulong sa batang Marine. Pumanaw ang mga magulang ni Quentin nang siya'y medyo bata pa at mabilis na nakahanap ng bagong kasintahan ng kanyang dating fiancé, isang mas mayaman at mas malusog na tao. Sa isang punto, nagsimula ang masamang tao na uminom na nagdulot ng mas maraming problema. Isang araw, habang siya'y lasing at walang ingat, nagsimula si Quentin ng apoy. Nawala ng tahanan ng kanyang mga magulang at nagtapos sa kalye. Doon lamang niya napagtanto kung gaano siya kabilis bumagsak sa pinakababa ng lipunan, kasama ang ibang mga walang tahanan at mga pulubi. Ngunit si Quentin ay hindi na nagkasala ng sinuman, ngunit ang kanyang sarili para sa lahat ng kanyang mga problema. Tumanggi si Quentin na magmakaawa para sa limos, kaya't pinilit niyang bumangon at tumigil sa pag-inom. Sa panahong iyon, wala talagang naniwala na makakabawi si Quentin mula sa lahat ng kanyang pinagdaraanan. Ngunit hindi nawala ng pag-asa ang dating Marine at unti-unti siyang nasanay sa kanyang bagong realidad kung saan wala na siyang fiancé, tahanan o trabaho. Mabilis na natutunan ni Quentin ang mga kasanayan sa pagtatrabaho sa mga elektronikong aparato at natutunan kung paano ito ayusin, na nagbigay daan sa kanya upang kumita ng kabuhayan. Ngayon, tuwing may nasirang gamit ang mga kakilala ni Quentin, alam nila kung saan siya hahanap ng tulong. Bagamat hindi ito nagdala ng malaking kita sa simula, para sa isang taong walang-wala, ito ay tila napakalaking bagay. Bukod pa rito, sa wakas ay natutunan ni Quentin kung paano gamitin ang prosthesis at nakakalakad na siya ng walang saklay, gamit na lamang ang baston. Higit pa rito, sa kanyang bagong hanap buhay, nakilala ni Quentin ang pag-ibig ng kanyang buhay. Sa panahong iyon, nakalipat na siya sa trailer na naging tahanan at kanyang workshop. Noong makasaysayang umaga ng Hulyo, nagdala si Evelyn Dawson kay Quentin ng sira na plancha na naging parang bago matapos palitan ng batang lalaki ang bahagi nito. "Salamat, ang galing mo," bulong ng babae na nagdulot ng pamumula sa muka ng dating Marine. Hindi nila namamalayan ni Evelyn kung paano sila nagsimula sa pag-uusap
Ngunit agad nilang naramdaman ang koneksyon sa isa't isa. Ang pagkikita sa trailer na iyon ang naging simula ng kanilang mabilis na umuunlad na relasyon. Si Evelyn ay mayroong nabigong kasal sa kanyang nakaraan na nagtapos sa diborsyo sa inisyatiba ng kanyang mapang-abusong asawa. Kabaliktaran ni Quentin, may lumang bahay si Evelyn na kanyang namana mula sa yumaong lola. Si Evelyn ay nagtrabaho bilang isang kusinera sa isang kainan sa tabi ng kalsada at bilang isang profesional sa kanyang larangan, naghandog siya ng mga masasarap na tanghalian at hapunan para kay Quentin. Isang araw, habang papunta ang lalaki sa isang hardware store upang kumuha ng mga pyesa para sa kanyang mga aayusin, nakita niya ang isang batang lalaki na mga 7 taong gulang na nagnakaw ng van mula sa counter at tumatakbo ng mabilis na umaasang makakatakas sa nagbabantay. Ang distansya sa pagitan ng bata at ng nag-uusig ay unti-unting lumiliit. Ngunit sa oras na iyon, nakialam si Quentin. Hinawakan niya ang maliit na magnanakaw sa kamay at hinila ang bata patungo sa kanya. Nagtigilan ang nagbabantay mula sa gulat. Tumingin siya kay Quentin na may hindi makapaniwalang ekspresyon at sinabi, "Dapat ay umalis ka na. Iwanan mo na sa akin ang maliit na magnanakaw na ito." Nagmamadaling tumingin ang bata kay Quentin at napagtanto niyang hindi siya papayag na mangyari iyon. "Mananatili ang bata sa akin. Bilang kapalit, babayaran ko ang halaga ng kanyang ninakaw at magbibigay pa ako ng konting dagdag." Sagot ni Quentin sa tinig na hindi nagbigay ng puwang para sa pagtutol. Sa mga sandaling iyon, napansin ng nagbabantay ang medalya sa dibdib ng Marine at napagtanto na hindi ito magandang idea na makipagsapalaran sa mahirap na lalaking may kapansanan na tila wala ng iba pang maaalagaan. Matapos kunin ang perang inalok ng dating Marine, piniling ayusin ng nagtitinda ang sitwasyon ng mapayapa at umalis na parang isang bayani. Samantala, hinawakan ni Quentin ang bata sa kamay at tinanong, "Bakit mo ginawa iyon, bata? Gusto mo bang mapunta sa bilangguan? Mahirap doon." Malungkot na bumuntong hininga ang bata at kumagat sa van na binili ni Quentin. "Ulila ako. Nakatira ako sa isang ampunan, pero madalas akong tumatakas kapag sobrang gutom na ako. Simon ang pangalan ko." Sagot ng bata habang umunguya ng van. Tumango si Quentin na parang naiintindihan. Alam na niya mismo kung ano ang kahirapan at nauunawaan na niya kung gaano kahirap ang buhay ni Simon. Sa isang punto, nakaramdam si Quentin ng kakaibang pagkabalisa. "Magpo-45 na ako at wala pa rin akong anak," naisip niya. Matapos makausap si Simon ng kaunti, binilhan ni Quentin ng bata ng isang malaking supot ng candy at nangakong bibili pa kung hindi na siya magnanakaw. "Hindi na po, sir. Pangako. Bakit pa ako magnanakaw? May ganito akong karaming pagkain." Masayang sigaw ng bata. Hinaplos ni Quentin si Simon sa balikat at naglakad na upang ipagpatuloy ang kanyang mga gawain. Gayunpaman, hindi siya makatanggi sa pag-iisip tungkol sa maliit na ulila at sa kalaunan ay kinuwento niya ito kay Evelyn noong gabi. "Siguro, dapat natin siyang i-adapt. Hindi na tayo bata. Kailan tayo magsisimulang bumuo ng pamilya? At magkakaroon ba tayo ng anak?" Mungkahin ni Quentin habang sila'y kumakain. Sumiklab ang saya sa mga mata ni Evelyn at napagtanto ni Quentin na tama ang kanyang hinala. Kaunti lamang ang nakakalam na isa sa mga dahilan ng kanyang diborsyo ay dahil sa hindi nila kakayahang magkaroon ng mga anak. Karamihan sa mga babae ay nangangarap na maging ina balang araw at hindi naiiba si Evelyn. Ngunit nagkaroon siya ng mga problema sa kalusugan sa nakaraang mga taon at alam niyang hindi siya makakabuo ng anak sa kanyang sariling paraan. Ngayon na nakuha na ni Quentin ang pag-aproba ng kanyang asawa, isa na lamang ang natitirang tanong na bumabagabag sa kanya. Paano kaya tatanggapin ni Simon ito? Sa kagalakan ng dating Marine, masaya at malugod na tinanggap ng bata ang alok na maging kanyang inampon na anak. Sobrang pagod na si Simon sa mga gray na pader ng ampunan, sa masamang pagkain at sa walang pag-asang buhay na handa na siyang gawin ang lahat para ma-adapt ni Quentin Evans sa lalong madaling panahon. Umabot ng halos 2 buwan upang maayos ang lahat ng papeles, kaya't ginamit ni Quentin ang panahong iyon upang ayusin ang isang silid para kay Simon sa bahay ni Evelyn. Pinahalagahan ni Simon ang mga pagsisikap ng kanyang mga adoptive na mga magulang at agad na hinalikan silang dalawa. Ngayon,
Mayroon na tayong tunay na pamilya. Sabi ni Quentin na may ngiti na hinihintay ito sa loob ng maraming taon. Lumipas ang 3 taon. Sa panahong iyon, nagsimula na si Simon sa paaralan kung saan muling naharap siya sa hindi makatarungang lipunan. Napansin ng ibang bata na nagmula sila sa mayayamang pamilya at agad nilang nakita ang anak ng may kapansanan na repairman ay iba sa lahat. Wala ni isang sentimo ng baon si Simon dahil maingat niyang inilalagay ang kanyang pera sa alkansya upang makabili ng uniforme sa paaralan. Naiintindihan na magiging malungkot ang kanyang mga magulang kung malaman nilang hindi ginamit ng kanilang anak ang kanyang baon para makabili ng pagkain sa paaralan. Sinadya ni Simon na itago ang katotohanan na siya ay nag-iipon ng pera para sa mga damit imbes na gumasto sa kainan. Ngunit hindi lamang iyon ang nagpalungkot kay Simon dahil siya ay tinukso ng buong klase. Ang tatay mo ay isang pirata na may isang binti lamang. Saan niya nawala ang kanyang binti? At ang nanay mo ay isang simpleng kusinera sa kainan sa tabi ng kalsada. Pang-aasar ng kanyang mga kaklase. Upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang dangal ng kanyang mga magulang, madalas na nakikipaglaban si Simon, ngunit palagi siyang natatalo dahil lagi siyang nag-iisa laban sa marami. Lahat ng ito ay nakaapekto sa kanyang mga grado na labis na nagpaalala kina Quentin at Evelyn. Lumipas ang panahon at habang tumatanda si Simon, mas naging mahirap para sa kanya ang buhay paaralan. Sa kanyang huling taon, siya ay naging isang outcast na tinutukso ng halos lahat sa paaralan. Handa na sanang huminto ng pag-aaral si Simon anumang oras, ngunit palaging pinipigilan siya ng kanyang mga magulang na gawin ng ganitong matinding hakbang. Sa kabilang banda, matagal nang napagpasyahan ni Simon na hindi siya pupunta sa prom dahil wala siyang tamang kasuotan. Ayaw sanang humingi ni Simon ng pera sa kanyang mga magulang. Sa panahong iyon, ang nanay ni Simon ay may seryosong sakit sa loob ng 3 taon at karamihan ng kita ng pamilya ay nauubos para sa kanyang pagpapagamot. Sa loob ng maraming araw, sinubukan ni Quentin na mapabuti ang hindi matatag na sitwasyong pinansyal ng pamilya. Ngunit lahat ng ito ay tila walang kabuluhan. Nang tumanggi ang bangko na bigyan siya ng pautang, nahulog ang dating marin sa depresyon. Tila muling lumingon sa akin ng malas. Malungkot na iniisip ni Quentin. Naramdaman ng lalaki na unti-unti nang bumabagsak ang kanyang pamilya at wala nang sino man ang makakatulong sa kanila. Ginamit ni Quentin ang lahat ng natitirang pera ng pamilya upang bilhan si Simon ng suit at pinilit na dumalo ang kanyang anak sa prom. Huwag kang matakot sa hirap, anak. Madalas na hindi patas ang buhay, ngunit kailangan mong manatiling matatag, sabi ni Quentin ng malakas at maliwanag, tulad ng isang tunay na marin. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Simon ng napakalakas na kapangyarihan sa mga salita ng kanyang ama at nagpasya siyang dumalo sa prom. Sa kabila ng lahat ng pang-aasar na alam niyang kakaharapin. Tulad ng inaasahan, hindi niya na-enjoy ang prom kahit kaunti. Ngunit hindi na ito mahalaga sa kanya. Masaya si Simon na sa wakas ay natapos na ang kanyang mga araw sa paaralan at makakapagsimula na siya ng bagong yugto sa kanyang buhay. Ngunit bago siya makapag-apply sa isang universidad, tinawagan ng kanyang mga magulang na pumunta sa himpilan ng pulisya. Nagawa ba ng aming anak ang isang iligal na bagay? Nag-aalalang naisip ng mag-asawa. Ngunit nang dumating sila sa himpilan ng pulisya, nagulat sila sa kanilang natuklasan. Una sa lahat, wala namang ginawang masama si Simon. Napag-alaman na may ilang mayamang kamag-anak ng kanyang yumaong ama na naghahanap sa kanya. Ayon kina Barbara at Howard Perez, si Simon ay apo nila. Pero ang aming anak ay lumaki sa isang ampunan. Dapat itong isang pagkakamali, sabi ni Quentin na may pag-aalinlangan, ngunit nanindigan ng matatandang mag-asawa. Nalaman nilang kumuha na sila ng isang private investigator upang hanapin si Simon na nakatira na kasama ang kanyang mga adoptive na mga magulang sa loob ng ilang taon. Ang katotohanan ay ang kanilang anak na si David ay nakipag-date sa isang babae na nagngangalang Megan noong kanyang kabataan. Mabilis na umunlad ang kanilang relasyon at naging napakapasyonado, ngunit nagtapos ito sa isang masakit na paghihiwalay. Maaaring kami nga ang may kasalanan, ngunit hindi na ito mahalaga, sabi ng mag-asawa. Sa panahon ng paghihiwalay, buntis na si Megan at nagkaroon siya ng isang anak na lalaki 8 buwan pagkatapos.
Sa kasamaang palad, namatay ang babae dahil sa labis na pagdurugo at si Simon ay napunta sa ampunan. Nalaman lamang namin ito kamakailan nang sabihin sa amin ng kaibigan ni Megan, kaya't nagpa siya kaming hanapin ang aming apo. Paliwanag ni Barbara Perez. May iba pa at masakit itong pag-usapan. Namatay ang aming anak na si David sa isang aksidente sa sasakyan. 1 taon na ang nakakalipas at ngayon ay wala na kaming tagapagmana na labis naming ikinalulungkot. Umiiyak si Quentin sa pag-iisip na maaaring kunin ng mag-asawa si Simon mula sa kanya. Huwag kang mag-alala, sir. Hindi namin gustong makipaglaban para sa kustodiya ni Simon. Marami na kayong nagawa para sa kanya at sa tingin ko'y hindi na namin kayang bayaran ito. Mabilis na nagbigay katiyakan si Howard Perez sa dating Marine. Nakapag-relax si Quentin nang makitang hindi naman nais ng mag-asawa na agawin si Simon. Ngunit nais lamang nilang tulungan ng bata na makahanap ng tamang landas sa kanyang buhay. Ilang araw lamang ang lumipas at si Simon ay nag-aaral na sa isa sa mga pinakamahusay na universidad sa bansa. Nakakakuha ng kaalaman na tunay na walang halaga. Sa buong panahon ng kanyang pag-aaral, patuloy na nakipag-ugnayan ang batang lalaki, hindi lamang sa kanyang mga adoptive na mga magulang, kundi pati na rin sa kanyang mga bagong natuklasang lolo at lola. Matapos magtapos sa universidad, kinuha ni Simon ang isang posisyon bilang manager sa isa sa mga kumpanya ni Howard Perez na labis na natuwa sa pagpapakita ng interes ng kanyang apo sa negosyo ng pamilya. Lumipas ang panahon at si Simon Evans ay naging isang tunay na profesional at business shark. Mga 10 taon ang lumipas at naging sobrang matagumpay siya na tila nagulat pa siya sa kanyang sarili. Kasabay nito, naimbitahan si Simon sa kanyang high school reunion sa isa sa mga social media messenger. Ang reunion ay ginanap sa isang restaurant at lahat ng mga kaklase ng batang businessman ay dumating. Hindi alam ang tungkol sa tagumpay ni Simon. Patuloy nilang iniisip si Simon bilang anak ng mahirap na Marine na may kapansanan. Ngunit nang huminto ang motorcade ng mga mamahaling sasakyan sa restaurant, wala sa kanila ang makapaniwala sa kanilang mga mata. Pero yan si Simon Evans. Tingnan mo ang magandang babae na kasama niya. Sabik na bulong ng mga kaklase habang tinatangkilik ang atensyon ng lahat. Binati ni Simon ang kanyang mga kaklase at umorder ng marangyang hapunan para sa kanila at binubuo ng mga exotic na putahe at mamahaling inumin. Sa kabila nito, sinubukan ng batang negosyante na huwag pansinin ang mga pang-akit na tingin ng kanyang mga nangbubuli sa kanya. Sa kabila nito, sinubukan ng batang negosyante na huwag pansinin ng kanyang mga dating kaklase na nangbuli sa kanya at nag-isip lamang tungkol sa hinaharap kung saan siya naghihintay ng isang matagumpay na buhay. Sa gitna ng reunion, umakyat si Simon sa impromptu stage at nagpasalamat sa kanyang mga magulang na dumalo rin sa pagtitipon. Habang pinagmamasdan ng kanilang grown-up na anak, hindi napigilan nina Evelyn at Quentin ang kanilang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay luha ng saya at hindi ng kalungkutan o kawalang pag-asa. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nilang hirap, sa wakas ay nagtagumpay sina Evelyn, Quentin at Simon na makamit ang pamilya at kaligayahang laging pinapangarap nila.